Pas de soleil, 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 pas de soleil. Yon! What's up mga kalumits? Yan, samahan nyo kami ngayon. Meron tayong papasyalan na isang kaibigan natin, syempre, dito sa Cavite. Check out natin kung ano yung mga collection na ibon dito ng kaibigan na ibibisit natin. Pero bago tayo magbiyahe, mag-shoutout muna tayo ng mga kaibigan natin na walang sawang sumusuporta at tumututok sa ating channel. So, nandyan po si Darwin Lerona. Nandyan din si Ricky Dacara. Yan, nandyan din si Darwin Laran, yan, shoutout po from Davao City, yan, nakakarating na tayo sa Davao. Nandyan din si Patrick Garcia, yan, from Bukidnon, Mindanao, yan, lalayo na talaga. Nandyan din si Pedro Poniente, yan, Victor Acero, Mini Aviary, yan, shoutout po. Nandyan din si Brian Opalya, aba, Bukidnon din to, shoutout po. Jason Pulido, shoutout po. Nel Leroux, ano to? Leruxe, yan, from Sorsogon naman, ang lalayo na talaga. Nandyan din si Michelle Ayes, shoutout po. Kay Rafi Mendoza, kay Nicolo Nosilo, yan, kaibigan natin from NBN Aviary. Kay Habi Yaya, Mini Aviary. Kay Kuya Joms TV, yan, shoutout po sa inyo. Yan, so yan lang muna ang shoutout natin para sa araw na to. Ngayon, samahan nyo muna kami. Tignan natin kung ano yung mga collection bird na tinatago dito ng kaibigan natin. So, tara na, samahan nyo kami. And out! Yo, what's up mga kalumutes? Nandito na tayo sa ating location. Nandito tayo sa General Trias, Cavite. At kasama natin, syempre, si Sir John Ray ng J Aviary. Yan, magandang araw po sir. At salamat at napaunlakan nyo kami na pumasok dito sa napaganda namang ibunan. Sa wakas. Sir, baka pwede mo kami i-tour dito sa ibunan mo. Sige, saan po ba tayo? Kayo sir, dito tayo mag-umpisa sir. Ano yung mga meron tayong collection dito sir? Ito, tawag naman dyan, Hans Mako. Yung smallest breed ng Mako. Ano yan? Dalawa yan eh. May pair yan. Pagdating pa lang. Full grown na yan sir. Ganyan kalaki. 5 months old. So, pero ganyan na yung lalaki pa siya ng konti. Ito naman yung... Hindi ko alam kasi sa San Conure, ang alam ko lang red factor tsaka normal. Pero ang tawag nila dito, dominant yellow pied daw. Kasi 3 months old siya, pero buong katawan niya yellow na. Ito naman, mga dati namin free flight. Nagpi-free flight ka rin dati? Opo. Yan. Boss Mary Ekle. Eclectus. Hen. Tapos ito naman yung cock. Mapapansin niya tame sila. So, mga mababait talaga yan. Talking din ba yan sa mga Ekle? Napakagaling magsalita niyan. Isasalang niyo sila sa breeding? Yes po, kaya nandito sila. Medyo mahirap lang daw sila pagparisen, kaya ayan po. Sa Ekle ba sir, merong dimorphic ba sila? Nalalaman kung ano yung male and female sa itsura? Yes po, sa color nila. Tulad nito, pag red, automatic hen. Kapag green naman, automatic cock. So makakatipid sa DNA sa DNA, alam mo na agad. Yes. Pero yung kung sisiw pa, hindi pa masyadong kita. Pagka wala pa yung mga initial feathers nila, malabo pa silang malaman. So kung gusto mo talaga agad-agad malaman, papa-DNA mo talaga. Kaso parang medyo nakakaawa pa sila sa ganun. Oo nga, maliit pa. Dito tayo, sir. Ito na sir yung extension mo. Apo, nagsimula kami dito lang. Yung dito lang na pa. Yan, tapos nagpatayo ako dito ng flight. Then dito na,
Pinabuo na namin kasi nag-upgrade na kami. So, ito yung ano natin, black-headed kite. Yung mga tame din yan. Hindi sila nangangagat. Wala ka nang pinipre-flight ngayon, sir. Wala na. Medyo na-busy kami. Talaga pang-breed na lang talaga sa future. Tapos ito naman, white-bellied kite. White-bellied kite. Yung mga mababait din sila. Ito, medyo matanda na. Ito, young pa. Mga for breeding na rin. Pero sobrang sweet nila kahit ano na sila, oh. Hindi sila masakit mga agat. Mga tame din talaga sila? Oo, tame sila. Mga galing silang hand-feed. Ito naman ang EGP namin, pair. 6 years old na sila eh. Kaya medyo masungit na. Pero magagaling din sila magsalita. Mga 6 years old na sila. Ganda naman ng AGP. Opo. Napakalaki ng cage. Dito naman, plate sa ano siya, pero pang-prepare na rin sa Mako. Mga BNG. Yun, no? Kaya talagang saktong-sakto sa kanila yan. Prepare na kami. Tapos sa kabilang side, kapag ka nadagdagan pa, sana ma-bless tayo. Tayo dyan. Mapag-extend pa. At alam mo mga GCC namin. Ibang GCC namin nasa kabila eh. Ibabalik ko pa sila dito. Kaya yung iba walang laman. Yan. Ito, Sunchick. Sunchick. Mga Project Moonchick sila yung high mute sa GCC. Tapos ito, naligaw yan. Crimson-bellied conure. CBC. Paganda naman. Crimson-bellied. Tapos ito yung mga violet sa GCC. Ito. Mga rare colors. Violet. Yan, maraming naghahanap. Oo, yan. Violet. Yan, pinakamaraming yung naghahanap na kulay talaga. Medyo ano lang sila sa ilaw. Di sila nakikita sa pagkaganyang dark, hindi sila masyadong kita. Pero like kapag nasa araw. Oh, yes ko. Yung post ko, siya yun eh. CF Bio, tsaka SF Bio. Sir, anong usual na diet mo sa kanila, sa mga GCC mo, tsaka sa mga medium bird mo iba? Depende po pag young. Kapag young kami, usually binobomba namin para tumaba sila. And kapag yung nasa flight eh. So, yung kahit malakas kinakain nila, nakakapag-exercise sila. So, mga around 7 months, nagiging sexually matured na sila. So, mga 10 months, lalagay na namin sa cage. Doon na kami mag-start ng diet nila for breeding. So, kailangan discoop po yun. Parang 2 to 3 times a week gulay. Tapos yung iba, yung mga African mix, ang gamit namin, royal mix. Tapos, 1 scoop sa umaga, then 1 scoop ulit sa hapon. Hindi yung diet na hindi sila magugutom. Hindi rin sila mabubusog. Kasi masyadong tataba, sir. Masyadong tataba. Ito naman, mga sun conure. Ito, mga magagandang may ingay. sun conure. Ito tame sila. Itong dalawa. Step up. From pre-flight sila before eh. Pre-flight mo rin sila dati? Ng kapatid ko po. Step up. Step up. Takot sa camera. May tao. Hindi, mamaya pa pagka umara. Ito, mga proven na yan eh. Maglalabas sila ng mga high yellow sila. Susungit na ho. Ito si Sky. Step up. Good bird. Step up, perch. Sa Sun Conure, sir, ilan yung age nila para sa breeding? 2 years. 2 years din. Pero minsan, mas maaga sa 2 years nagbe-breed na. So, masasabi ko depende sa diet. Depende sa pag-aalaga ng ibon. Tsaka sa akin, mas napapansin ko, pag mas malaki yung cage, mas mataas yung, yung fertility nila sa egg. Kaya, mas gusto ko mas malaki yung cage. Tapos, lagi kaming malinis para iwas sila sa sakit. Ito, sir, nasa dirito mo pang... Ito, mga Indian ringnecks to. Parang lang ho yan, dagdag collection. Ito, rainbow blue, rainbow gray. Tapos, green pallid, split blue. Molting lang eh, bata pa kasi. Tapos, violet, tapos cobalt. Mga painakay mo rin yan, sir? Hindi. Swapping. Swapping lang din yan. Nakuha kasi swapping. So, pang future breeder? Pang future sila. Pang breed. Sa vitamin, sir, may mga ginagamit yung vitamin. Ito. Silipin natin.
Sa vitamins, ang nagdadala talaga si Daddy. Yung airpot ko po ang nagpapakain sa kanila. So wala akong masyadong alam. Pero ang alam ko, essential lang gamit siya. Tsaka ito, Calcilac. Calcilac. Opo. Tapos ito, mga pagkain nila eh. Mga seeds. Yan, oat growth. Yan. Si Daddy ang nagmimix sa diet. So, parang siya talaga yung breeder. Tapos dito sir, pagka may mga paitlog ka, ano ba, dinediretso nyo hand feed pagka pisa? Or Ano po, parents nag-antay raised din? kami ng 2 to 3 weeks before bago namin sila yung i-hand hand feed. Kasi para yung nutrients sa magulang na mabibigay sa kanila, complete pa sila rin, bago namin sila i-pull out. Hindi nyo pa nasubukan sir na parents raise yung mga ina? Hindi pa po, hindi pa namin na-try. So para mas mabilis, no? Kapag Mas hand feed. mabilis. Lalo kung siyempre gusto mo itim, no? Paglalaroan mo muna bago paglalaro i-breed. muna. Tapos pag nag-breed sila, bawal na ang bisita. Kasi maselan din sila eh. Nagbabasag sila minsan ng itlog kapag ganun. So pagka nasa breeding talaga, kami na lang. wala mo nang tatanggap na bisita. Kami na lang muna. Yun sila. Nagsimula lang yun sa dalawa. Dalawang piraso. Tapos ito na. Ilang mutation sir ngayon meron ka sa GCC? Kung isasama natin yung nasa kabila kasi kompleto ko na yung sa GCC. Kompleto mo na. Ang kulang ko na lang, Crimino, tsaka Lutino. Tapos yung Red Factor. Yun yung mga bagong mutation eh. Next target sir sa medium, ano pa mga next target natin? Gusto ko sana Kakatu, personally. Kakatu. Kaso, narinig ko yung ingay nila whole day. Tapos kahit gabi daw, may ingay. Ganun, kahit patay na yung ilaw. Kahit patay daw ang ilaw, nag-ingay sila. Tapos walang tigil. Subdivision ko kami. Baka mareklamo. Kahit may papers ka, wala tayo ang laban dun eh. Ang next target ko siguro yon. Tapos gusto ko rin mako. Yung iba't ibang kulay ng mako. Pero dahan-dahan muna tayo. Tatry muna natin sa mga medium. Kasi eto medium na rin naman sila. Medium sila. Pero try muna natin itong mga AGT kung kaya natin. Tsaka upgrade ulit. Tapos kulang pa yung cage eh, kasi paglalagyan ng yellow crown yung sa baba. Yellow crown na. Ay, akit yun na rin yan dito. Akit na rin yun. Yun, may mga different types din siya. Siguro, kompletuhin din natin. Para kompleto talaga ang mga collection, ano. Yun ang maganda siya, pagka-collector ka talaga, pag hilig mo yung ibon. Opo. Halos lahat ng mutation na meron sa ganong klase na ibon, pipilitin mo makompleto. Tsaka, doon na lahat eh. Ang kagandahan nito, lahat kami dito. Kapatid ko, mother, father, lahat kami, sa ibon talaga. Yun ang maganda, talagang family talaga, suporta talaga lahat. Ang plan naman next is farm. Para, tahimik. Tapos pwede ka na kahit ano alagaan mo, farm na. May farm na. Farm na. Baka ililipat mo na rin talaga ng pwesto, sir. Lahat panay-ibon na lang talaga. Para magkaroon naman tayo ng... Kasi napansin ko dito, parang bibihira din ang farm sa South. Usually kapag big birds, dinadayo sa Pampanga. Gusto ko naman. Kaya nag-import ako na itong mga iba't ibang GCC. Para dito naman. Dito naman sila kumuha. Tapos yung mga tropa natin, maraming nagmi-medium dito sa atin sa South. Na minsan, sa North pa talaga kumukuha. Kumukuha talaga sa North. Siyempre, mga ganitong ibon, may presyo to eh. Hindi mo naman bibili ng walang papel eh. Kaya importante, may papel talaga. May papel, opo. Kumbaga, pag bumili ka ng walang papel yan, parang nagtapon ka na lang din ng pera eh. Opo, lalo na kapag uso ngayon ng hulihan sa mga papers. Kumbaga, nasan papel mo, may mga alaga kang ganyan. Mahirap. Dapat complete sila sa papers. Kaya talagang i-push mo yan, sir. Sana matuloy yung pagpaparm nyo. Sana bigay ni Lord natin. So yun guys, ayan, itutur ko muna kayo sa ibonan ni sir para makita nyo pa yung mga tinatagong mga kagagandang mga medium birds dito. Tapos proceed tayo mamaya sa Usapang Ibon Serye. And out!
Ayun, what's up mga kalumits? Yan, nandito na tayo sa Usapang Ibon Serye. Yan, kasama pa rin natin si Sir John Ray ng JABRE. Yan. Sir, lagi naman tanong dito, sir, no, sa Lomutes TV. Ganong katagal na po kayo nag-iibon? Ako, personally, 2 years. 2 years. 2 years going 3. Okay. Bago-bago na rin. Bago-bago pa rin. Pa lang po. Opo. Pero ang dami na doon taas. Opo, saktuhan. Parang nasaktuhan eh. Nasaktuhan na, siguro para sa akin talaga pag-iibon. Ayun. Ganun naman, sir, no? Parang pagka naumpisa mo, tapos nagustuhan mo talaga, i-collect mo talaga eh, lalo yung kung saan mga nagagandahan eh, no? Opo, parang doon mo mapipil yung kung para sa'yo talaga yung ibon. Totoo, totoo. Walang iniwan yan sa mga ibang collection eh, no? Ng mga mapagamit man o ano eh. Wala. Talagang, uy, meron pa palang ganito tong klase. Dapat meron din ako. Meron din ako. Kumbaga sa gamit, uy, ito limited edition to. Meron dapat parang ito. Noong time nga na yun, yung focus mo, instead na sa gamit, nando ka na sa ano eh. Sa ibon. Sa mga ibon. So, may kakaiba ba, sir, na istorya? Paano kayo napasok dito sa pag-iibon? Yung dati, yung dad ko, ano talaga siya, breeder na siya ng ibon, pero hindi pa siya nakakabuhay nun kasi maliit lang yung space, tapos hindi niya matutukan kasi busy sa work. So parang nag-stop siya nun. Then, nung pandemic, siyempre, lahat stop tayo. Then, parang gusto namin ng libangan, yung maingay kasi sobrang tahimik dito. Bumili siya ng Alps, sa Alps, tapos, ayun, from Alps, nag-upgrade to San Conyor, to Indian Ringnecks, then Green Chick Conures. So, yung Green Chick Conures talaga yung kumuha ng loob namin. Kaya nag-focus kami sa Green Chick Conures. Then, medyo lumago. Hanggang sa ngayon, nagdadagdag na tayo. So, ilang mutation meron kayo ngayon sa GCC? Sa GCC, sa pagkakaalam ko, yung mga kilalang mutation is nasa 16. Kasi yung simula normal green, tapos yung torque line, then yung dilutes, tapos yung mga mints natin. Hindi sa pag-ano, kompleto na namin sila. Violets, meron na rin. Pied, meron na rin. Ang kulang ko na lang ay Lutino, Cremino, tapos Red Factor. May mga ganun din pala sa GCC. Kaya sa mga nag-start mag-GCC dyan, marami pa tayong mutation. Marami pang bago. Maraming kukolektahin. Maraming kukolektahin. Tapos yun, sir, ang tawag dito, ano yung pinaka-high mutation sa GCC? Sa ngayon, Cremino. Cremino. Nagtanong ako sa price, okay lang ba sabihin ko? Okay lang. Ang price niya sa ibang bansa, kasi yung first na natanong ko sa isang breeder nun, $6,500 US dollars. Grabe. So, mga around 380 sa Pilipinas, 380. Pero meron nang nagbe-breed nito sa atin. Mga ganong mutation. May narinig ako, pero siguro, hindi ko muna sasabihin yung name ng farm. Alam ko may padating na tayong Lutino at Cremino sa Pilipinas. Talagang wala pa talaga halos dito sa atin. Wala pa. Kung sakali, baka siya yung una. Grabe. Sigurado pagdating dito yan, doble, triple yung presyo. Yun. Hindi na ako magtataka. Kasi sobrang ganda. Grabe. So, imaginein mo anong itsura nun. Nakita mo na siya. Nakita ka na. Nakita ko na. Talagang may in love ka doon. May in love talaga siya. Paano kasi siya sobrang kinis. Sobrang ganda. Sobrang ganda. So, ang GCC para may scale no? Diba? Dito sa bandang... Pero yun, makinis talaga. Makinis. Napakaganda naman talaga. Tapos dito, sir, sa mga GCC nyo ba, meron kayong mga discarding ginagawa sa breeding? Sige. Share ko na rin. Sa breeding naman, ang pinakamahalaga, flight. Flight talaga. Kasi nag-start kami noong una na once na mag-age sila do sa 8 months to 10 months, naka-double cage na sila or naka-breeding cage na. Then, ang tagal nila mag-breed, inaabot na 1 taon sa pag-a-adjust. So,
naisip namin na baka narinig namin yung tips na dapat sabik sila. So ang pinaka-best is flight. So ang gagawin namin, pagka ready na sila after ng hand feed, pag malakas na sila, flight na sila. Flight sila kasi ang GCC 7 months nag-i-start sila ng maturity, sexuality. Sexual maturity pala. So around 7 months. Then syempre hindi natin sila pwede i-breed ng 7 months kasi prone sila sa egg bind. Tsaka masyado silang bata. So mga 10 months isasalang na. Bago sila isalang, paliliguan yan. Para yung amoy nila iba. Then kapag nandun na sila, nakasalang na, dun na ilalagay yung proper diet. Yung diet nila sa food. Then after 1 month, sure ball na yan. Buga na. Ayos talaga. So mga ilang age na sila nun? Sa experience nyo? Pinakabababa kong napaitlog, 10 months. Oh, mabilis. Mabilis Kasi sa iba yata, years ang inaabot bago nila may breed. Lalo kung galing talaga sa hand feed. Di ba mas matagal? 10 months or may sa 1 year yun. Pero pansin ko pagka GCC, yung mga high mutations, medyo matagal. Mga sun chicks, abot sila ng 2 years talaga. Tapos sir, sa mga gustong pumasok sa GCC, mga aspiring na mag-alaga ng mga medium birds na to, baka meron kayong gustong message sa kanila? Sa mga gusto mag-start na GCC, una, ang personality ng GCC, sweet. Tapos, ang playful sila, pero yung play nila, bite. So, tolerable naman siya. Yun. Hindi naman yung madiin talaga. Hindi talaga madiin. Good din sila sa, sa outdoor kasi ang GCC, hindi sila normally sumasabay sa lipad. Pag hinagis nyo, babalik agad. So, mabilis sila mag-bond sa tao. Then kung sa price naman yung pag-uusapan natin, kung sa tatitingin nyo bumabagsak, yun, depende sa inyo. Pero mas marami tayong bagong mutations ngayon na yung akala natin low mutation, kakailanganin natin yun para makapag-build tayo ng mga mutations na yun. So, parang recipe siya. Opo, recipe. So cycle lang din naman yun. Siyempre, kung parang before, 2019, parang 5 to 10K turquoise, then tumaas ulit ng 25, tapos ngayon balik ulit sa presyo. Ikot lang siya. Iba-iba talaga. Depende sa panahon. Tsaka, lalo kung ngayon parang sikat na sikat mga turquoise. Mga turquoise. Hinahanap talaga. Tsaka tip ko din sa pag-iibon, kung pera ang tingin nyo sa kanila, huwag tayo mag-start ng ibon. Totoo. Kasi hindi tayo kikita sa ganun. Dapat mahal din natin yung ginagawa natin. Eksakto. Kasi talagang kung passion mo naman kasi talaga, di ba? Kumbaga, huwag mo isipin yung pera, isipin mo, gusto ko lang paramihin to. Darating yung panahon dyan na pag may sobra ka na ibon, tsaka pwede mo nang i-out. Pang-support din sa kanila, di ba? Gano'n naman talaga yung nangyayari. Tsaka talagang feel namin, dito kami nilid ni Lord kasi humihingi din kami ng mga signs sa Kanya. Pinasok na kami dito. So ayun, sana mag-grow pa. Ayun naman, blessed naman talaga. Oo, talaga naman. Di tayo mag-aano doon. Sir, dito ba nung nag-alaga kayo ng mga medium, meron kayo na naging mentor? Wala eh. Talagang self-study talaga? Nung time na yun, uso dun yung lokohan eh. Hindi sa pag-ano. Kasi nung pandemic, wala talagang pagkakitaan eh. Baka ginawa nilang negosyo. Kung ano yung masabi nilang palabas, then nag-search ako sa Google, wala. Then, search nyo, genetic calculator, yun, the best for GCC. Sa mutations, talagang hindi kayo maloloko doon. Kaya sabi ko, lagi kong tanong, kapag bibili ng ibon, ano yung parents? Para alam natin yung karga. Yun. Tsaka the best, sir, kung pupuntahan mo mismo yung ibon. Ayun, pupuntahan. O kaya di sa mga kilalang breeders talaga. Ayun. Tsaka kung may tanong kayo sa GCC, pwede kayo mag-PM. Tapos yun, sir, baka meron po kayong gustong i-shoutout ng mga kaibigan, kagrupo? Yun, so shoutout na natin yung Upland. Yung Upland kasi na free flight dito yan sa Tagaytay. Yun, yung makasama namin sa free flight. Tapos yung Macau Flyers, yun talagang mga pangmalakasang ibon. Tapos yun, sa family namin, yung talagang supportahan kami sa ibon. Yun lang po. Ayun, talagang napaka-harmonious naman talaga, sir. Kasi lahat kayo sa membro ng pamilya. Yun nga eh. Talagang may concern sa mga alaga ninyo. Pero nung una, si mother namin ayaw. Kasi, malaki yung price. Tapos, syempre, magtataka siya. Sabi nga niya, ubusin niyo yung pera niyo dito sa ibon. Doon po namin na-try na nagtatago kami sa nest box. Bibili kami ng nest box, itatago namin ng ibon. Iakyat namin sa rooftop. Kala nest box lang. Si mother kasi namin, bihira siya umakyat sa rooftop. So, most of the time, kaming mga boys yung nag-aasikaso doon sa taas.
Di, bibili kami ng nest box, nakatago doon ng ibon. Sa tsaka namin sasalpak doon sa cage. Kaya pag umakyat si ma'am, Magugulat magul siya. Ay, Ang dami na pala. Paanak na yan, paanak na. Talaga naman. Tayo sir, maraming salamat po sa Apo. time na binigay niyo po sa amin para makita yung mga nagagandahang mga collection niyo po dito. So guys, kung meron kayong mga inquiries regarding sa mga ibon na ina-out ni sir, ilalagay natin ang link ng Facebook ni sir sa video na to para kung meron pa kayong mga inquiries regarding sa mga ibon na ina-out ni sir. May mga pang-out pa ba tayo ngayon dyan, sir? Sa ngayon, wala eh. Sa ngayon wala pa. Wala na, may mga may-ari na eh. Ayun, pero pwede kayong magpa-reserve once naman na Yes po, nagbuga opo. naman, dire-diretso naman yung mga Ay, GCC, totoo sir. po. Ayun. Kasi sir, bago tayo magtapos, meron kaming maliit na regalo po sa inyo. Yan, tanggapin nyo po ang Lumutes TV shirt. Yan. Thank you po. Kasi sir, invite nyo po sila kung meron mga gustong mag-visit sa mga panahon na pwedeng mag-visit dito sa inyo. Saan ko po kayo located? Ayun, siguro pag na-post to, siguro 1 week na lang. Kasi malapit na kami mag-condition ng ibon. Once na conditioning ng ibon, di na pwede. Wala mo na. Pagka nakapisa na yun, ulit yung susunod. Ay sir, tanong ko lang, no? Gano'ng katagal mapisa yung mga itlog nila? Yun din yung kadalasan tanong sa akin. Ang GCC, nagpipisa siya around 20 to 28 days. 20 days pinaka-early na pisa na-experience namin. Pinakamatagal namin 28. Ayun, 28 Tapos days tayo. bago fully wind yung isang inakay, ilang months? Less than 2 months. Mabilis lang din. Mabilis lang. Kasi pag 1 month na sila, usually kompleto na yung mga initial feathers niya eh. Then after a week or 2, medyo Palipad-lipad na yun. Palipad-lipad na siya. Mabilis lang. Mawin na pala nito. Kasi ang African, nasa 45 to 50 days din eh. Ito medyo mas malaki tong ano eh. Pero yun. mabilis. Same lang din naman sila sa Alps, ganun. So yun, maraming salamat po mga kalumit sa pagsama po namin dito sa JABRE sa General Trias, Cavite. Tapos kung ikaw ay bago lang at napadpad dito sa ating channel, subscribe mo na yan. So yun, maraming salamat po sir. Salamat po. Thank you. So hanggang sa muling paglipad. Dito po ulit si Sir Jay ng JABRE. At ito po si Basti, ang inyong lingkod. Maraming salamat po and out!